na ang tanging masasabi ko, mahal ka ng Diyos. Amen po ba? Kahit sa panahon ng ating pagkakasala, ang pag-ibig ng Diyos ay lagana pa rin. Naghihintay ng ating pagbabalik loob sa Kanya. Kaya nga po ating unawaing mabuti, magikang handa. Nung si Saint Augustine, dahil isa pa ang relihiyon noon at yun po ay yung mula sa Panginoong Hesukristo, kailan lang naman nagkaroon ng Protestantism na galing din sa paring si Martin Luther. So pansinin po natin, si San Agustin po ay iniluluha ng kanyang ina na si Monica. Iniiyak siya. Dahil napaka-bisyo ni Agustin. Sa English ay Augustine, pero sa Tagalog, Agustin. Ang palayaw nun ay si Gusting. So si Agustin po ay babaero, sugaro, lahat ng bisyo ay nasa kanya. Pero ang iniiyak lagi ng kanyang ina, mga nanay, kailangan ikaw ay mapanalanginin. Ang buhay ng iyong mga anak at ng iyong buong sambahayan, nanay, nasa iyong pananagutan. Kaming mga ama, ang aming pananagutan ay makapamuno at mga pangasiwa sa aming tahanan ng may katatagan. At ang tatag nito ay manggagaling sa Diyos. Nabigyan kami lagi ng pagkakataon na ma-provide ang lahat ng pangangailangan ng sambahayan. Kaya nga ating unawain, kailangan ang nanay ay nagtitiwala sa tatay. Amen po ba? Kailangan wala pong sumbatan, kailangan walang sisihan, sapagkat yun, a house divided will fall. So remove divisive arguments. So pag kami gumigilid na sa pagtatalo, asay ko, huwag na natin pag-usapan yan. Dahil sa pagtatalo po, walang panalo dyan eh. Dahil walang aamin kung sino ang tama at kung sino ang mali. Kaya nga nagtatalo eh. Nakukuha niyo po, i-insist nung isa, ako ang tama! At yung isa hindi papayag, ako ang tama. Eh sinong may tama? Ngayon natin pong unawain. When we are united in the family, and before we can attain or achieve that unity in the family, kailangan magkaroon tayo ng unity inside. That our soul and our spirit is one. So that our body will follow what has been agreed by our spirit and our soul. Tama po ba? Kaya nga kung nagkakaisa ang ating espiritu, kaluluwa at katawan, ano po ang mangyayari? God will command the blessings into your body and into your family as well. Kaya sa pamilya, kailangan magkakaisa. Amen po ba? Kaya nga, pag hindi kami magkaunawaan, ay humihinto muna ako. Ako na mismo ang humihinto dahil talo rin naman ako pag ako'y nag-insist. At ang aking pagkatalo, iiyakan ako. Lagi pong panalo ang ating kasambahay. Mga anak natin, iiyak na lang. So, atin pong unawaing mabuti, may pagkakataon pang susunod. Amen po ba? Kung hindi ka maunawaan ngayon, hindi bale. Hindi naman kayo one event lang ang pagsasama bilang pamilya. Lifetime po yan, pagsasamang yan. So, let us wait for another time. Hello? Huwag mong i-insist na tama ka. Kung hindi ka naunawaan, gulo ang idudulot nito. So magpaubaya ka na lang, sabihin mo next week, maunawaan nila ako o next year. Amen po ba? Kaya nga po ating unawain na darating ang panahon at pagkakataon, lahat kayo ay wala ng ibig sa pagtatalo. At wala na ring iyakan sa bahay. Kaya sa pamilya ko, kami ay magkakasundo at magkakaisa sapagkat nakatapos na kami dun sa mga lugar ng pagtatalo at kami ay nagkaisa at lahat kami ay pigil na ng kapangyarihan ng banal na Espiritu.
Amen po ba? Kaya nga po ating unawaing mabuti. Ang sabi po dito, but and if you. But and if. But and if. Ngunit at kung. But and if. Ngunit at kung. Ano po ang ibig sabihin? Yun pong but ay pagpapakita ng pwedeng mangyari. At kung sakaling mangyari. Kaya ang sabi po dito, verse 14, but and if you suffer for righteousness' sake, ngunit at kung sakaling ikaw ay dumaan ng tiisin dahil sa iyong matuwid na pamumuhay. Hallelujah! So ano po ba ang matuwid na pamumuhay? What is righteousness? Righteousness is right standing before God, ang basic definition ito. Right standing before God. And what is right standing before God? That you are His son. That you are His daughter. That is righteousness. At pansinin po natin, bakit ba tayo anak ng Diyos? It is because of Jesus. Amen po ba? Kaya nga nung si Augustine ay mabago. Siya po ay lumakad na sumusunod sa mabubuti. Nagbago ang kanyang budhi at ang kanyang pag-iisip at siya ay 180% na tumalikod. Hindi po 360 dahil pag 360 balik ka din sa dati, 180. Amen po ba? Sabi ng iba, kailangang mag-turn around ka na ng 360 degrees. Di balik ka sa dati. Kailangang 180 lang. Ang kasalanan ay pagtalikod sa Diyos. So pag tayo nagkasala, ang Diyos nasa likuran. Pero pag tayo ay pinatawad, ang Diyos nasa harapan. God always lead, God always guide. Kaya nga ating unawain, si Augustine nung mabago, at bakit siya nabago? Iniiyak siya ni Monica na kanyang nanay. Mga nanay, iiyak mo ang iyong mga anak para matuwa ang iyong mister. Amen? So, ngayon, atin pong unawain. Siya bumalik noon sa Milan, Italy. At nakita siya nung kanyang kalaguyo dati. At ang sabi nung kanyang kalaguyo, napakatamis ng kanyang pananalita. At ang sabi niya, oh, Augustine, my love, my dear. At aakapin siya at ang sabi niya, I am not Augustine. At ang sabi niya, hindi ako nagkakamali, ikaw si Agostino. I am not Augustine because that Augustine died. If anyone be in Christ, he is a new creation. Behold, all things pass away. Ano po ba yung pass away? Ito po ay isang idiomatic expression na namatay na. So behold, old, O-L-D, all things are passed away. So namatay na tayo sa lumang pagkatao. Kaya yung ating karumihan, yung ating karupukan, yung ating kasamaan, yung ating pagsuway, yun po ay natapos na. Ang ibig ba sabihin, Greg, hindi ka naiinom? Hindi! Sapagkat ako'y bagong Gregorio na. Amen po ba? Eh di ba noon, ang lakas-lakas mong mag-inom, patay na yun. Hello? Nakakuha niyo? Behold, all things become new. Lahat ng mga bagay ay naginang bago. So ano ang bago? Hindi ka na nasa kabiguan. Hindi ka na nasa kalungkutan dahil sa kasalanan. Ikaw ay nandun na sa linya ng pagpapala ng Diyos because you are marked for miracles. You are marked for blessings. Ephesians 1:13 and 14, tinatakan ka, sinelyuhan ka ng banal na Espiritu, at ano ang ibig sabihin? Ika'y sinasamahan ng Diyos, at ang presensya ng Diyos ay kasama mo, ikaw ay piniling lahi, ikaw ay espesyal sa Diyos, at ang Diyos pati pag-upo mo ay alam. Ang Diyos pati pagtayo mo ay alam. Ang Diyos alam ang iniisip mo bago mo pa malaman kung ano yung iyong iniisip. Di ba may tinatanong kapag minsan? Dahil ikaw ay parang naglalakbay sa iyong isipan, oh, anong iniisip mo? Ewan ko ba, hindi ko alam.